Sabay-sabay po natin basahin dito sa book of Hebrew, chapter 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he said, I will never leave thee, nor forsake thee. Tayo po'y manalangin. Amang banal kami pinagpupuri, nagpapasalamat, salamat muli Panginoon sa pagkakataon na iyong binigay sa amin upang muli ugat, aming pong bulay-bulayin na iyong salita ugat. Lord, dalangin ko po, basbasan mo ang iyong salita Panginoon, bigyan mo ito ng kapangyarihan, na siya pong patuloy na huminto sa aming mga puso't isipan. Mag-iwanag sa amin Panginoon na makita po namin yung kalooban mo at ito po'y masunod po namin ugat upang sa ganon, tunay na po na makapagbigay po kami ng papuri sa inyo. Lord, dalangin ko po, tulungan mo na yung bawat sa amin lugar. Bigyan mo po kami ng puso na bukas, Panginoon. Na handa pong tumanggap sa iyong mga payo, Panginoon. Sa iyong mga salita, Panginoon. Sa iyong mga paggabay. Sa iyong mga instruction, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, na ikaw nawang siyang manguna sa iyong gagamitin. At puspusin mo naman na yung banal na Espiritu. Para ikaw siyang patuloy na may itaas at mapapurihan lugar. Lord, maraming salamat. At ito po kami sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makaupo na po tayo. Sa mapagpalang umaga po sa kautisan. At purihin po, Panginoon, dahil purihin nga po, binigyan mo lang muli tayo ng pagkakataon upang magbigay po ng papuri po sa Kanya. Upang sumamba po sa ating Diyos na siyang lumikha po sa atin. Salamat sa Panginoon sa buhay po ng bawat isa na narito ngayon. Dahil pinili po natin yung pagpalain po tayo sa pamamagitan po ng pag-una po natin sa ating Panginoon. Kaya naman po, sumayin niyo po yung biyaya po ng Panginoon upang matanggap po niyo ang kanyang pagpapala sa araw nito. Dahil tuloy nga po, ang ating Panginoon ay napakabuti po niya. At ang sabi po niya, your labor is not in vain. Lahat ng ginagawa po natin, meron pong nakalaang gantimpala para po sa atin. Kaya patuloy po tayo sa ating paglilingkod. Lagi po natin alalahanin, nilikha po tayo ng Diyos para magbigay po ng papuri sa Kanya. Yun yung purpose po, bakit po tayo nabubuhay. At yung message po natin sa atin, sino po yung nakakaalala? Meron po ba? Ayun. Purihan Panginoon. Meron pong nakaalala. Kasi yung lagi ko pong sinasabi po sa atin, ang salita po ng Panginoon, ito po ay napakahalaga sa buhay po natin. Tayo po bilang mga lingkod ng Diyos, kung wala po yung salita ng Panginoon na ating pinanghawakan, alam niyo po, maghihina po tayo. Kaya minsan, napakarami po mga Kristiyano, na kahit napakaliit lang po na problema yung meron sila, ginang-hina na po sila. Hindi na po nila alam kung ano po yung gagawin po nila. Nandun na po yung pag-aalala sa kanilang buhay. Bakit? Dahil ang mga Kristiyano ito, sila po, yung mga Kristiyano hindi pinangahawakan yung salita po ng Diyos. Kaya yun po yung lagi ko pong sinasabi na napakahalaga na hawakan po natin o paghawakan po natin yung salita po ng Panginoon. Napakahalaga po. Kaya last Sunday yung message po natin, sabi po doon, stand on the promises of God. Tumayo po tayo doon sa mga pangako ng Diyos. Dahil mismo sa salita po ng Diyos, makikita po natin yung mga pangako po niya sa buhay po natin. At sino po yung mga katayo sa mga pangako po ng Diyos? Yung mga tao na kung saan nakakakilala sa ating Panginoon. Yung mga tao na kung saan alam po nila yung mga pangako po ng Diyos sa kanilang buhay. Sino po yung mga katayo po? Lagi po natin alalahanin. In the presence of God, there is everything. So, ibig sabihin, kapag kasama po natin ang Panginoon, wala po tayong dapat alalahanin sa mabuhay. Bakit po? Dahil ang Panginoon, kapag mayroon pong kulang sa atin, siya po yung provider po natin. Kapag nangangalan po tayo, siya po yung tagapagligtas po natin. So, lahat po nasa ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag tunay na ikaw ay humahanap sa salita ng Diyos at sumasampalataya sa ating Panginoon,
wala po tayong dapat ipag-alala sa ating buhay. Lagi po natin alalahanin, ang buhay po natin ay nasa kamay ng ating Panginoon. Lagi po natin alalahanin yun. At ngayong umaga po ang ating pong pag-aaralan. Sabi po dito, be content. Napakalaga po na kung saan maging kontento po tayo. Lalo-lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Pagdating po ng pandemic, alam niyo po, ang dami pong nawalan ng trabaho. Tama po? Ang dami pong nagugutom. Pero bakit? Yung sinasabi po ng Panginoon, be content. Pero kahit sinasabi po ng salita ng Panginoon na makontento po tayo, pagpansinin po natin napakaraming mga tao na kung saan hindi po sila kontento sa kanilang buhay. Tama po? Napakarami pong mga tao. So, titingnan po natin. When this discontentment began, saan po ba nagsimula? Yung kawalan po ng kakontentuhan. At pagpansinin po natin, nagsimula po ito doon sa first man and woman. Sila Adan at Eva. Doon po nagsimula sa kanila. So, titingnan po natin. Yung kadahilanan, bakit nagkaroon po ng tinatawag po na walang kakontentuhan. Una po dito, sabi po dito, because people are separated from God. Kapag ang isang tao na hiwalay po siya sa Diyos, mawawalan po siya ng kakontentuhan sa kanyang buhay. Laging naghahanap po yan kapag wala po siya sa Panginoon. Tingnan po natin halimbawa po, yung Garden of Eden. Noong sila, Adam and Eve, nasa Garden of Eden po sila, they enjoy their life. Tama po. Nag-enjoy po sila. Bakit? Kasi kasama po nila ang Panginoon. So, ibig sabihin, kapag kasama po natin ang Panginoon, ang joy sa puso po natin ay nasa atin. Hindi po tayo boring. Tama? Hindi po tayo naboboring pag kasama po natin ang Panginoon. Nag-enjoy po tayo. So, pansinin po natin. Sa Genesis chapter 3, verse 1 to 6, makikita po natin dito yung tinatawag na fall of man. Yung pagkahulog ng tao mula sa kasalanan. At kung nahulog po yung tao mula sa kasalanan, namatay po ba sila? Nakagaya po na sinabi ng Biblia. Kasi ang sabi po ng Biblia, kapag kinain niyo yung bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, walang salang kayo ay mamamatay. Yun po yung sabi, di ba? Pero nung kinain po nila yun, hindi po sila namatay. So ano po yung tinutukoy po ng Biblia? Hindi po yung physical na katawan po natin, kundi yung spiritual na kamatayan yung tinutukoy po dito. Namatay po sila spiritually. Kaya nung namatay po sila spiritually, ibig sabihin na hiwalay na po sila sa Diyos, nawala na po yung joy sa puso po nila, nawala na po yung peace sa puso po nila, at nagkaroon na po sila ng takot. Kaya nga po, nung tinatawag po sila ng Diyos, ano po yung ginawa po nila? They hide themselves in the garden. Nagtakot po sila. Bakit? Kasi ang sabi po nila, natakot kami. Nagkaroon na po sila ng takot. Mula nung nagkasala po sila, natakot na po sila sa Panginoon. At ganoon din po, nagkaroon na po rin sila ng tinatawag na discontentment. Hindi na po sila na-contento. Kaya ano po yung ginawa po nila? Nagtahi po sila ng dahon po ng fig leaves. Sabi po ng Biblia. Dahon ng igos. Ginahi po nila yon at itinakip po sa katawan po nila. Hindi na po sila na-contento. Samantalang, nung kasama nila ng Panginoon, hindi pa po sila nagkasala, wala po silang kinakatakot. Kontento po sila kung ano yung kalagayan po nila. Pero nung nandun yung kasalanan, pagtitignan po natin na wala po yung kakontentuhan ng tao. So pagpansinin po natin, because of sin, man separated from God, and man became slave of sin. At hindi lang po naging slave of sin yung tao, kundi naging slave of state.
Naging alipin na po ni Satanas. Kaya nga po, meron po tayong kanta na sinasabi minsan, gusto kong bumait pero di ko magawa. Narinig niyo na po yun? Di ba? Kasi sa atin, nandun yung kabaitan sa puso natin eh. Pero bakit minsan hindi natin kayang gawin? Dahil kontrolado po tayo ng kasalanan at ni Satanas. Kaya hindi po natin magawa. Kaya minsan kapag nagkasala po tayo, nagsisisi po tayo. Humingi po tayo ng tawad. Bakit? Kasi hindi po natin yung gusto. Hindi po natin gusto yun. So pag tinignan po natin, when this discontentment and kailan po ba ito magwawakas? Kailan po magwawakas? At pag tinignan po natin, ang problema ito ay nagpapatuloy hanggang sa ating kapanahonan. Nagpapatuloy po ito. Wala pa pong solusyon na nabigay dito. Tungkol sa ganon, tuloy nga po na mawala yung kawalan po ng kakontentuhan sa buhay. Sa anong kadahilanan? Dahil meron po isang kilala na nagbibigay po sa atin ng hindi kakontentuhan sa mga bagay-bagay. At sino po yun? Ito si Satanas. Siya po nagbibigay sa atin ng mga negative na pag-iisip para hindi po tayo makontento doon sa mga bagay-bagay na meron po tayo. So, tingnan po natin dito. Saan po ba nagmula itong si Satanas? Kilala po ba natin si Satanas? O kilala lang natin sa pangalang Satanas? Pero hindi po natin alam kung saan po siya nagmula. So, pag tinignan po natin sa Book of Ezekiel, chapter 28, verse 14 to 19, itong si Satanas, nung una, hindi po Satanas yung pangalan niya. Siya po si Lucifer. So, pag titignan po natin, meron pong tatlong pangunahing anghel ang ating Panginoon. Tatlo po sila. Si Michael, Gabriel, at saka si Lucifer. At si Lucifer, pag titignan po natin, siya po yung in charge sa music team. Magaling po siya sa instrument. Magaling po siya sa kantahan. Itong si Satanas. At itong si Michael, ano po yung role ni Michael? Isa po siyang warrior. At si Gabriel, ano po yung role ni Gabriel? Messenger. Kaya nung nagdalang tao po si Mary, siya po yung naghatid ng balita. Messenger po siya. Itong si Gabriel. So, titignan po natin, paano po naging Satanas itong si Lucifer, samantalang siya po yung may hawak ng praise team sa langit. Itong si Lucifer, nung nakita po niya na napakaganda pala ng kalagayan, kapag sinasamba ka, nagmataas po siya. At inisip po niya, na tataasan din po niya ang Panginoon. At siya po yung sasambahin. Kaya nagrebelde po siya. At ang sabi po ng Biblia, 1/3 ng mga angel ay sumama po sa kanya. Nakipaglaban po sa mga anghel ng Panginoon. At nung natalo po sila, itinapon po sila dito po sa lupa. At nung naitapon na po dito sa lupa, itong si Lucifer, hindi na po naging Lucifer yung pangalan po niya. Siya na po yung si Lucifer. At sa ating lingwahe, hindi po Lucifer kundi Satanas. O kaya demonyo. Na nung minsan sinasabi natin, si Satanas may sungay, may buntot. Tama? Pero ang sinasabi po ng Biblia, itong si Lucifer, perfect in beauty. Maganda po siya. Itong si Lucifer. So ano po? Tuloy nga po na magkilala po natin lubusan kung sino po yung kalaban po natin o kaaway po natin. Itong si Satanas. At ano po yung ginagawa po ni Satanas? Siya po yung deceiver. Maging sila Adan at Eva, nilinlang po niya. Kaya nahulog po sila sa pagkakasala. Kaya nga po ang salita po ng Panginoon, sinasabi po niya sa James 1 verse 16, don't be deceived. Huwag po tayong palinlang. Lagi po natin alalahanin, itong si Satanas ay nandito ngayon sa lupa. At ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi po niya, the devil
is roaring like a lion, walking about and seeking whom he may devour. Ibig sabihin, naghahanap po siya na masisila po niya. Pero sa palagay po natin, sino kaya yung hinahanap po niyang sisilain? Yung mga kampo niya? Hindi po. Tayo po yun. Ang nais po niyang wasakin ay walang iba kundi yung mga lingkod ng Diyos. Yun po yung nais wasakin ni Satanas, mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Lagi po natin alalahanin yung sabi ko nga po, itong si Satanas, isa po siyang deceiver. Na kung minsan, nagaanyong tupa po yan. Pero hindi pala siya tupa, kundi mabangis na lobo. Kaya mag-ingat po tayo. So, ihalimbawa po natin dito. After ng worship, nandun po yung payapak-payapa po tayo. Nandun po na galak po tayo. Dahil po sa biyaya po ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero pag uwi po natin, hindi po natin alam, nandun pa na si Satanas na naghihintay sa atin. Kaya kapag nalinlang po tayo, minsan, napakarami po mga Kristiyano, pagdating sa loob ng church, bless na bless. Pero pagdating sa bahay, makikita mo tigre siya. Tama? Tapos sisigawan yung asawa. So, ganun po yung mga Kristiyano minsan. Kaya sinasabi po sa salita ng Panginoon, don't be deceived. Huwag po ito yung palinlang. Lagi po natin alalahanin ang sabi po ng salita ng Panginoon sa John chapter 10 verse 10. Ang magnanakaw ay naparito siya para magnakaw, pumatay at magwasak sa buko niya. At ang tinutukoy dito na magnanakaw ay walang iba, kundi si Satanas. Ano po yung ninanakaw po ni Satanas? Yung kagalakan po natin. Yung joy po natin. Upang sa ganun, mapuno po tayo ng pag-aalala. Takot. Para pahirapan po tayo. Yun po yung ninanakaw po ni Satanas. At sabi niya, para pumatay. Ano po yung pinapatay po ni Satanas? Yung spirit po natin. Ibig sabihin, nilalayo po tayo sa Panginoon. At yung pangatlo, sabi po doon, para wasakin po tayo. Dahil ang layunin ni Satanas, dalhin po tayo doon sa impyerno. Yung pinais po ni Satanas. Wala pong mabuting nais po si Satanas. Pero purihin ng Panginoon, dahil sa bandang huli po ng John chapter 10 verse 10, ang sabi po doon ng Panginoon Yesus, na parito ako para magbigay ng buhay na ganap at kasiyasiyan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Dahil tunay nga po napakabuti po ng ating Panginoon. At lagi po natin alalahanin, lahat ng mga negatibong bagay, ito po ay gawain po ni Satanas. Gawain po ito ni Satanas. At ito po yung paraan po niya para hilahin po tayo, palayo sa ating Panginoon. Yun po yung gawain po ni Satanas, mga kapatid. Kaya naman po maging malinaw po sa atin. At makita po natin yung mga strategy na ginagawa po ni Satanas upang sa ganon, hindi po tayo malinlang. Magpakatatag po tayo, mga kapatid, sa ating mga pananampalataya. Huwag tayong palinlang upang sa ganon, ma-enjoy po natin ang ating buhay. Purihin po ang ating Panginoon. At ito sa pangalawa, sabi po dito, why God commanded us to be content? Bakit tayo inutusan ng Panginoon na maging kontento po kung ano yung meron po tayo? So, titingnan po natin, ano po ba yung kahulugan ng be content? Kapag sinabi mong kontento ang isang tao, ibig sabihin, payapa po siya. Nag-e-enjoy po siya sa kanyang buhay. At ibig sabihin, satisfied po siya sa kanyang buhay. Yun po ibig sabihin po. Para yung isang tao maging kontento. At makikita po natin dito sa ating teksto ngayon, dahil binigyan po tayo dito sa ating teksto ng 20 utos. May 20 utos na ibinigay. Ang una po dito, sabi po dito, keep your lives
free from the love of money. Ibig sabihin, dapat huwag po natin mahalin yung salita po ng Panginoon. Sa ibang translation, ang sabi po doon, huwag magmukhang pera. O doon sa Bible po natin na yan, ang sabi po dyan, huwag magmukhang salapi. Yun po yung sabi po niya. At ito po yung inuutos sa atin ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang sabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 10, ang sabi po niya, the love of money is the root of all evil. Kaya dapat huwag po natin mahalin yung pera. Ito may lagi ko pong sinasabi. Kailangan po natin ng pera pero hindi po natin dapat mahalin ang pera. Dahil ang sabi po ng Biblia, ito po yung ugat ng lahat ng kasamaan. Kaya nga po tayo po bilang lingkod ng Panginoon, nire-remind po tayo ng Panginoon na huwag po natin mahalin ang pera. Pero pagpatsinin po natin na makarami pong mga tao na mahal po nila ang pera. Tama po? Napakarami pong tao. Halimbawa po natin, yung mga politicians po natin, na kung saan, ang lalaki po ng kanilang mga sahod, pero ano po yung ginagawa po nila? Kinukulimbat pa po nila yung yaman ng ating bayan. So sa mga nakakarinig po, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit, magbago na po kayo. Ito po yung katotohanan. Kailangan po natin magbago kung nais po natin makasunod sa ating Panginoon. At hindi lang po yung mga politicians po natin, yung mga drug lords po natin. Na kung saan hindi po nila tinitignan yung mga buhay na nasisira. Dahil ang kagustuhan po nila ay magkaroon ng pera. At hindi lang po yung mga drug lords, pag titignan po natin, mga businessmen, na kung saan wala na po silang panahon sa Panginoon dahil po sa kanilang mga business. So ito po yung mga tao na nagmamahal sa pera. At hindi lang po yung mga businessmen, isali din po natin yung sarili natin. Tama? Tayo din po minsan, ay isa rin nagmamahal po sa pera. Halimbawa po, kapag dumating si Mr. at maliit po yung intriga niya, minsan si Mr. outside the Colombo. Tama? Minsan nagagalit tayo. Sa palagay natin, kapag pinagalitan po natin ang pinagalitan yung Mr. po natin, dadami po ba yung ibinigay sa atin ng pera? Hindi po yung dadami. Hindi po yung nakakatulong. Kaya nga po yung sabi ng Panginoon, be content. Kaya nga po yung sinasabi ko nga po, mapapansin po natin yung isang Kristiyano kapag siya po yung nagmamahal ng pera, na kapag walang pera, masakit ang ulo po niya. Yung po nagmamahal sa pera. Na kahit wala pong kasalanan yung asawa, inaaway po yan. Yung pinagmamahal po sa pera. So, tingnan po natin sarili po natin. Isa ba ako sa nagmamahal sa pera? Ang sabi po ni Pastor Walter Tabor, ang sabi po niya, huwag daw natin mahalin ang pera dahil ang pera ay wala pong puso yan. Di ba po natin mahalin yung pera? At pag tinignan po natin, itong mga tao na nagmamahal sa pera, ito po yung mga tao na punong-puno po ng pag-aalala. Ito po yung mga tao na walang kapayapaan sa kanilang buhay. Ito po yung mga tao na kung saan hindi po sila nag-enjoy sa kanilang mga buhay. Hindi po sila nasasatisfy kung anong meron po sila. Ito po yung kalagayan po ng mga nagmamahal po sa pera. Kapag ikaw, nag-wish ka na makabili ka ng ref, tapos nung nagkaroon ka na, hindi ka pa nakontento, sabi mo, sana washing pa. Eh yung asawa mo, kayod kalabaw naman para may bigay yung gusto mo. Tapos nung naibigay yun, sana kotse naman. Palaki ng palaki yung pinapabili.
Mga kapatid, be content, sabi po ng Panginoon. Makontento po kayo. Napakalaga mga kapatid. Yung pangalawang utos po dito, yung sabi po niya dito, yung una po, huwag po natin mahalin yung pera. Pangalawa, sabi po niya, be content. Makontento po tayo kung ano yung meron po tayo. Bakit po sinasabi ng Panginoon na dapat po natin o tayo makontento kung ano yung meron po tayo? Dahil ayaw po ng Panginoon na mahirapan po tayo. Ayaw po ng Panginoon na mapahamak po tayo. Kaya sabi po niya, makontento ka kung anong meron ka. Ayaw niya po na mahirapan po tayo sa kaiisip po natin pagkatapos wala naman nangyayari. Kasi hanggang pag-iisip lang tayo po yun. Ayaw po ng Panginoon yun. Dahil ang nais ng Panginoon, mamuhay po tayo ng may kapayapaan. Ang nais po ng Panginoon ay mamuhay po tayo ng may kagalakan. Yun po yung nais ng ating Panginoon. Kaya purihin po ang ating Panginoon dahil tuloy na po napakabuti po niya sa ating buhay. Salamat sa kanyang mga salita na kung saan patuloy pong gumagabay po sa atin upang sa ganon, ma-enjoy po natin ang ating mga buhay kung ating pong sinunod yung kanyang salita. Amen. Mahalaga po yung pagsunod po natin mga kapatid. At pagkatapos po na ibinigay ng Diyos yung kanyang utos, meron din po siyang pangako. Ano po yung pangako po niya? Una po dito, sabi po niya, I never leave you. Hindi kita iiwan. Ibig sabihin, nandun po yung pagsama ng Panginoon. Kung inutos sa iyo yan ng Panginoon, pag ginawa mo yan, sasamahan ka ng Panginoon sa iyong buhay. At yung pangalawang utos po niya, yung sabi po niya, nor forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ibig sabihin, handang tumulong ang ating Panginoon sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, sumampalataya po tayo sa kanyang salita. Sumunod po tayo sa kanya. Yun po yung kailangan po natin gawin upang sa ganun patuloy at patuloy po natin maranasan ang Panginoon sa ating buhay. Panghawakan po natin mga kapatid, yung salita po ng Panginoon. Lagi po natin alalahanin, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen. Mahal na mahal po tayo, mga kapatid. At kung humihingi po kayo ng patunay ng pagmamahal po ng Diyos, sasabihin ko po sa inyo, yung isang patunay. Ano po yun? Sino po nakakalam? Ang isang patunay po ng pagmamahal ng Diyos ay yung cross po of Calvary. Na kung saan maging yung bugtong na anak ng Diyos ay hindi po niya ipinagkait para maligtas lang po tayo. Bakit? Dahil mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Yun po yung katunayan mga kapatid, na mahal po tayo ng ating Panginoon. So napakahalaga po, na yung sabi ko nga po, panghawakan po natin yung salita ng ating Panginoon. At ang sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita ngayon, huwag po nating mahalin ang pera, kundi makontento po tayo. Nawa po yung bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng kakontentuhan. Dahil pag tinignan po natin, minsan, hindi lang po yung mga unbeliever, maging sa mga Kristiyano, meron din mga Kristiyano na kung saan hindi po sila nakakontento sa kanilang asawa. Nangyayari po yan mga kapatid. Kaya nga po, huwag po tayong palinlang. Huwag po tayong palinlang. Makontento po tayo kung ano po yung meron po sa atin. Ibinigay po yan ng Panginoon, ibig sabihin, biyaya po yan ng Panginoon sa atin. Nawa po, tunay nga po na makita po natin yung kabutihan ng Diyos upang sa ganun yung kakontentuhan sa buhay po natin ay maranasan po natin sa ating buhay. Napakalaga mga kapatid, lagi po natin alalahanin ang nais ng Diyos, may enjoy po natin ang ating buhay. Yung pinais ng Panginoon. At kung ikaw ay hindi ka kontento sa iyong buhay, sa mga bagay-bagay na meron ka, hindi ka mag-enjoy sa iyong buhay. Lagi po natin alalahanin, ang buhay po natin, may lang po yun. Hindi natin na baka bukas makalawa, kunin na po yan ng Panginoon.
Kagaya po, lagi po hinahalimbawa yung kapitbahay po namin. Na kung saan, ginugol po niya yung lahat ng panahon po niya sa pag-abroad. Maliliit pa po yung anak niya noon. Hanggang sa dumating po ng 60, mga 60 plus na, nag-abroad pa rin. Hanggang sa nung dumating po siya, namatay na po siya. Hindi po niya na-enjoy yung pera po niya, at hindi po niya na-enjoy yung kanyang mga mahal sa buhay. Hindi po niya na-enjoy. Bakit? Dahil sa kagustuhan po na magkaroon ng maraming pera. So kung nais po natin mag-enjoy sa ating mga buhay, huwag po natin mahalin yung pera. Yun po yung sinasabi po ng salita ng ating Panginoon. Huwag po tayong mag-alala sa mga pangangailangan po natin. Dahil ang sabi din po ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So kapag inuuna mo ang Panginoon, wala kang dapat alalahanin sa buhay mo. Dahil tiyak, lahat ng bagay ay idaragdag sa iyo dahil yun yung pangako ng ating Panginoon. Purihin po ating Panginoon. At ito sa pangatlo, sabi po dito, when to stop this discontentment? Paano po o kailan po titigil yung walang kakontentuhan sa buhay po ng tao? Kasi sabi ko nga kanina, maging sa mga Kristiyano, nagkakaroon po sila ng walang kakontentuhan. Una po dito, sa John 1:12, ang sabi po dito, when we accept Jesus as our Lord and Savior, doon po magkakaroon po tayo ng kakontentuhan sa ating buhay. Bakit? Dahil sabi po ng 2 Corinthians 3 verse 16, ang sabi po niya doon, kailanman magbalik sa Panginoon, ang talukbong ay maalis. So ano po yung talukbong na tinutukoy? Ang tinutukoy na talukbong ay yung kasalanan na kumokontrol sa tao at yung kapangyarihan ni Satanas na kumokontrol sa tao. Ngunit kapag ikaw ay nanumbalik na sa Panginoon, ang sabi po ng salita ng Panginoon, yung talukbong na yun ay natanggal na po. Kaya nga po, ang sabi po niya sa verse 17, sa bandang huli, ang sabi po niya, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Kung nasaan yung Espiritu ng Panginoon, sabi po diyan, nandun yung kalayaan. At lagi po natin alalahanin, mula nung tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoon at ang pagligtas po natin, ang Espiritu ng Panginoon ay nananahan po sa atin. Dahil yun po yung sabi po ng 1 Corinthians 3:16. Ang sabi po niya, hindi nyo mag-aalam na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Nananahan po sa atin yung Espiritu po ng Panginoon. Mula nung tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas po natin siya. At ibig sabihin, kung nananahan po sa atin yung Espiritu ng Panginoon, nandun po yung tinatawag ng kalayaan sa atin. Kalayaan saan? So, titignan po natin, kalayaan mula sa kasalanan, kalayaan mula sa kapangyarihan ni Satanas sa buhay po natin. So, titignan po natin, yung fear, saan po ba nagmumula to? Nagmumula po ba sa Panginoon? Hindi po. Ang takot, ito po yung nagmumula kay Satanas. Kaya nga po, ang sinasabi po ng Panginoon sa kanyang salita, do not fear. Nagmumula po yan kay Satanas yung takot. Ngunit ang sabi po ng salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 32 verse 27, I am the Lord, sabi niya, I am the Lord thy God, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Sabi po niya, ako ang Panginoon mong Diyos. Diyos ng lahat, ng laman, o lahat ng nilalang. Meron bang mahirap sa akin? Yun po yung tanong po ng ating Panginoon. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Lagi po natin alalahanin. Dahil makapangyarihan po ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, kapag kilala mo ang Panginoon sa buhay mo, wala ka nang dapat ikatakot pa. Pinalaya ka na ng Panginoon mula sa pagkatakot mo. At ganoon din yung worries, yung pag-aalala sa buhay po natin.
Na kung saan kapag nangangailangan po natin o nangangailangan po tayo, hindi po natin alam kung ano po yung gagawin po natin. Naguguluhan po tayo. Pero ang sabi po ng salita po ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 19, "But my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus." Mga kapatid, wala po tayong dapat ipag-alala. Kapag tunay na ang Panginoon ay nasa atin, wala po tayong dapat ipag-alala sa buhay po natin. At kapag meron po tayong problema, lagi po natin alalahanin, ang Diyos ang sagot sa lahat ng problema na meron po tayo. Pero ang nais po ng Diyos, magpakumbaba po tayo. Tumawag po tayo sa Kanya. Dahil yun po yung sabi po niya sa Jeremiah 33 verse 3. Sabi po niya, "Call unto me, and I will answer thee and show thee the great and mighty things that thou knowest not." So, ang ibig sabihin po nito, yung ipapakita po niya, yung mga bagay na hindi pa po natin nakikita, ibig sabihin, magpapakita po siya ng miracle sa ating buhay. Amen. Bakit? Dahil makapangyarihan ang ating Panginoon. So, ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot, ipag-aalala. Wala po tayong dapat problemahin kapag tayo po ay nasa ating Panginoon. Wala po mga kapatid. Kaya napakalaga po, yung lagi kong sinasabi, magkaroon po tayo ng matatag na pananampalataya sa ating Panginoon. Tumayo po tayo sa anumang sitwasyon na meron po tayo at tiyak atin pong mapagtatagumpayan yun sa biyaya ng ating Panginoon. Nandun po yung katagumpayan kapag kasama po natin ang ating Panginoon. Pero nakakalungkot mga kapatid, napakarami po sa atin, nalilinlang po tayo sa ating mga sitwasyon. Bakit? Dahil nakafocus po tayo sa pansarili po natin. Kaya nalilinlang po tayo. Kaya minsan, marami po mga Kristiyano na kung saan nawawalan po sila ng pananampalataya. Marami po mga Kristiyano nawawalan po ng tiwala sa Panginoon. Hindi po sila sumusunod na sa Panginoon. Dahil po sa sitwasyon na meron po sila. Lagi po natin alalahanin, mga kapatid, wala pong ibang makakatulong po sa atin, kundi ang Panginoon. Amen. Wala pong ibang mga kapatid. At yung malayo po tayo sa Panginoon, hindi po ito yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hindi po ito yung kalooban po niya. Dahil ang nais ng Panginoon ay makasama po tayo. Yun po yung nais ng ating Panginoon. Pero po, panghawakan po natin yung salita ng ating Panginoon. At ang sabi nga po dito sa book of Romans chapter 14 verse 8, ang sabi po niya, whether we live unto the Lord. Whether we die unto the Lord. Amen. Whether we live or die, we are the Lord's. Amen. Lagi po natin alalahanin, tayo po sa Panginoon. Hindi po natin pagmamayari yung buhay po natin. Tayo po sa Panginoon. Kaya nawa, gamitin po natin ang ating sarili, ang ating katawan para sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Naalala ko lang po yung pangyayari po sa amin nung nasa Padilla po kami. Isa pong patotoo. Na kung saan, nung nasa Padilla po kami, ako po ay assistant pastor po doon sa Padilla. At yung allowance po namin noon ay 300 pesos a week. Yan po ay mga 2012. Noong 2012 po yun. 300 pesos a week po. At si Pastora, ayaw po niyang i-budget yung 300 pesos. Ako po yung pinagbabudget po niya noon. Kasi mahirap daw i-budget yung 300 pesos. So, ginagawa ko po, bago ko po gastusin yun, hinihiwalay ko na po yung tithes. Magkano po yung tithes noon? 30 pesos. Magkano na lang? 270. So, yun po yung dadalhin ko sa palengke noon para meron po kaming pagkain sa loob po ng isang linggo. At ginagawa ko noon, yung nabibili ko lang po na bigas ay yung NFA na tag 27. Dati po, mabaho pa po yun, yung NFA.
Tapos, hindi po ako makabili ng gatas po ng baby po namin. Kasi yung baby po namin is 4 months sa time na yan. At si Pastora po nagkasakit po noon, kaya wala po siyang gatas. Kailangan po namin padidiin. Kaya ginagawa ko po, bibili po ako ng kalahating kilong magandang bigas, ipapagiling ko po yun. Ginagawa ko pong Pagkatapos bumibili din ako ng ilang pirasong diaper. At kapag naubos ko yung ilang pirasong diaper, tinatanggal ko ni Mrs. yung laman po noon, nilalagyan na lang ng damit. Para may diaper po yung bata. Tapos yung pambili pa po namin ng uling, ang luto po namin. So, pag titignan po natin, pinagkakasya ko po yun. Pero kahit ano ang gawin mo para pagkasyahin mo, kulang po yun. Kulang po siya. Kaya para magkasya po yun, ang ginawa ko po, naging priority ko po yung mag-ina ko. Ako po, hindi po ako kumakain ng 3 days a week. 4 days lang po yung kain ko. Within 3 days, hindi po ako kumakain niya. Pero nagpapatuloy po ako sa ministry. Nag-visitation po ako, pumupunta sa mga Bible study. At naranasan ko po doon, yung 3 days para na hindi ka kumain, yung laman mo ay nanginginig na. Na kapag naglakad ka, parang naglalakad. Pero patuloy pa rin po ako. Patuloy pa rin po sa paglilingkod sa Panginoon. So doon sa pamilya po, naranasan ko po yung grabing hirap na buhay. Pero alam niyo po, nagpatuloy pa rin po ako. Nanindigan po ako sa pananampalataya ko. Dahil kilala ko kung sino ang aking sinasampalatayan. Amen. Nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa dumating po yung time, na kung saan, maging yung anak ko po itong si Jay Sapnon, hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya, pero biglang iyak po ng iyak na kung saan yung iyak po niya, yung parang mamamatay ba, na ang lalim po yung iyak niya, walang tigil. Kahit hindi ako marunong sumayaw nun, napasayaw po ako. Ginuhat ko po siya. Napasayaw po ako nun, kahit hindi ako marunong. Kumanta ako, pinag-pray ko siya, lahat siguro ng panalangin ginawa ko sa kanya. Halos 1 oras po yun. Pero ganun pa rin po, iyak-iyak. So ang ginawa ko po sa kanya, in-offer ko sa Lord. Itinaas ko po, sabi ko, Lord, sa'yo ito nagmula. At kung wala kang plano sa kanyang buhay, sabi ko, kunin ko siya. Pero kung may plano ka pa, Panginoon, pagalingin mo siya. In-offer ko po kay Lord yan. Kaya tingnan niyo po sa biyaya ng Panginoon ngayon. Mataba po siya. In-offer ko po yan. Talagang ibinigay ko sa Panginoon kasi sa time na yun, walang-wala po kami. Wala na akong ibang magawa kundi ibigay sa Panginoon. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi po siya kinuha. Maaaring meron po siyang plano sa kanya. So napakalaga mga kapatid na kung saan manindigan po tayo sa ating pananampalataya. Manindigan po tayo, napakahalaga po ito mga kapatid. Ano mga sitwasyon na meron po tayo, lagi po natin alalahanin, pag kasama mo ang Panginoon, wala kang dapat alalahanin. At doon sa kalagayan po namin sa pamilya noon, alam niyo po ba, na kung saan, hindi ako kumakain ng 3 beses o 3 araw sa isang linggo, pero alam niyo po, hindi po ako nagkaroon ng tinatawag na takot. Hindi po ako nagkaroon ng pag-aalala. Wala po akong iniisip, hindi ko po alam kung anong nangyari sa akin. Pero wala po akong iniisip. Kundi ang hinahangad lang ng puso ko, may taas ang siyang lumikha sa akin. Amen. Yun lang po yung iniisip ko sa time na yun. At salamat sa biyaya ng Panginoon, dahil lahat ng mga bagay na yun na hirap namin pong pinagkaanan, binigyan po ako ng biyaya niya upang mapagtagumpay natin. Napakabuti po ng ating Panginoon. So napakahalaga mga kapatid, ipag-pray lang po natin. Ano mang sitwasyon meron po tayo, itulog po natin sa Panginoon. Ganon din po yung ginawa ko noon.
Although dumating po yung time na kung saan, nagsabi ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, kung kailan namin ibinigay yung buhay namin sa iyo, bakit ganito naghirap kami? Sinabi ko rin po yun sa Panginoon. At dumating din yung time na sabi ko, Lord, kung wala ka ng plano sa amin, kunin mo kami. Huwag mo kami pahirapan. Pinag-pray ko din po yun sa Panginoon. Pero salamat po sa Panginoon, dahil hindi po ako kami kinuha ng Panginoon. Ibig sabihin, meron pa po siyang plano. Kaya yung sabi ko na sa kanya, Lord, dalhin po kami doon sa plano mo. Pero alam niyo po, hindi lang po isang linggo, isang buwan. Yung karanasan ko po na hindi kumakain po ng 3 araw sa isang linggo. Kundi umabot po ito ng 7 months. Napakahaba po. Pero lagi po natin alalahanin, ang Diyos po natin ay buhay. Tumutugon po siya sa panalangin ng kanyang mga lingkod. Kaya pagdating po nung time na yon, alam niyo po, yung dati pong sekretary po ng dating missionary namin noon, na kung saan 2 years na po na hindi po kami nagkita, pinatawagan po ako ng missionary namin. At sinabi po niya, mag-apply ka doon sa kaibigan ko. Meron siyang church doon sa Binugay. Ayun po, sa biyaya po ng Panginoon, dinala po ako dito ng Panginoon sa Binugay. At salamat po sa blessed meeting po na ibinigay niya sa buhay ng bawat isa sa inyo. Dahil isa po kayong pagpapala po sa akin. Tuloy nga po, ang ating Diyos, napakabuti po sa buhay po natin. Lagi po natin alalahanin yung sabi po niya doon sa 1 John chapter 5 verse 4, na ang sabi po niya, whoever is born of God will overcome the world. Ibig sabihin, ang katagumpayan ay nasa atin na po. Amen? Nasa atin po yung katagumpayan. Kaya kailangan lang po natin gawin ay magpakatatag po tayo sa ating pananampalataya. Magpakatatag po tayo. Maging sinasabi po ng 1 John chapter 4 verse 4 na ang sabi po niya sa bandang hulihan, greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan po yung nasa atin. At sino po yung nasa atin? Siya po ang ating Panginoon. Mas makapangyarihan po siya. Kaya kung kilala mo ang Diyos na sinasampalatayanan mo, hindi ka na dapat nag-aalala sa iyong buhay. Tigilan na po natin yung pag-aalala po natin. Kundi patuloy po natin panghawakan yung salita ng ating Panginoon. Sampalatayanan po natin yung sinasabi po ng Panginoon. Pagtiwalaan po natin, sundin po natin yung sinasabi po ng Panginoon. Upang sa ganoon, yung pag-aalala, yung takot, ay mawawala po sa ating buhay. Lagi po natin alalahanin. Worry comes when we know that no one will help us. Lagi po natin alalahanin ito. Ang pag-aalala, darating po yan kapag alam po natin na wala pong makakatulong sa atin. Pero purihin po ang Panginoon, dahil sa araw nito, binigyan po tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Binigyan po tayo ng pag-asa ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po niya dito, get rid of our fear, worries, and unbelief. Tanggalin na po natin. Bakit kailangan po natin tanggalin? At dapat makontento po tayo kung ano yung meron po tayo. Dahil, sabi po dito, because there is someone who is ready to help us. And that is God. Wala pong iba mga kundi ang Diyos. Siya po yung handa na tumulong sa bawat isa po sa atin. Kaya yung lagi ko pong sinasabi mga kapatid, panghawakan po natin yung salita ng Panginoon. At yan, ito po'y magaganap sa ating buhay. Glory to our God. At dito sa ating conclusion, ang sabi po dito, only God is the way to be content in our life. Wala na pong iba mga kapatid. Tangi ang Diyos po yung makapagbibigay ng kakontentuhan sa buhay po natin. Dahil ang kakontentuhan pag titignan po natin, ito po'y nagmumula sa Diyos lamang. So, ibig sabihin, yung mga tao na walang Diyos sa kanilang mga buhay, yung mga tao na hindi sumasampalataya sa Panginoon, sila po yung mga tao na walang kakontentuhan sa kanilang mga buhay.
Wala po yung kakontentuhan po sa kanilang mga buhay. Yung mga tao na walang Diyos sa kanilang buhay. Kaya napakalaga po na kung saan kilalanin po natin ang ating Panginoon. Pagtitignan po natin, ang Panginoon po natin ay mabuti po sa lahat. Amen? Mabuti po sa lahat ang Panginoon. Ang Panginoon po natin ay mapagmahal. Ang Panginoon po natin ay mahabagin. Ang Panginoon po natin ay makapangyarihan. Amen. Wala pong imposible sa ating Panginoon. At lagi po natin alalahanin, only God can make us free. Mula sa kamay ni Satanas at mula sa kasalanan. Wala pong iba. Tanging ang Panginoon po, yung makapagpapalaya po sa atin. Dahil tunay nga po na nung si Jesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo, ang dala po niya sa atin ay kalayaan, mga kapatid. Kalayaan po yung dala po niya sa buhay ng bawat sa atin. At lagi din po natin alalahanin na only God can give us peace. Hindi po tayo magkakaroon ng kapayapaan dahil meron po tayong pera o meron po tayong malaking bahay. Dahil ang kapayapaan, ito po ay sako sa bunga ng Espiritu. At lagi din po natin alalahanin, only God can give us joy. Wala po ibang mga kapatid. Tanging ang Diyos po. Kahit makamtan mo po yung lahat ng bagay dito sa mundo, kung wala ang Diyos sa iyong buhay, wala ka pa rin kaganahan. At lagi din po natin alalahanin, only God can give us satisfaction in our lives. Wala na pong ibang mga kapatid. Tanging ang Diyos, yung kailangan po natin sa ating buhay. So, if we truly know God, and know who we are, and God is with us, wala po tayong dapat ipag-alala na sa ating buhay. Kundi magkaroon po tayo ng tinatawag na kakontentuhan sa ating buhay. Purihin na natin ng Lord. So, napakalaga mga kapatid, na nawa po, mapanghawakan po natin yung salita po ng Panginoon. At yung sabi po dito, kailangan din po natin kilalanin kung sino po tayo. Panghawakan po natin yung identity po natin. Ano po ba yung identity po natin? Ano po yung pagkakilanlan po sa atin? Tayo po ay mga anak po ng Diyos. Yung identity po natin. At kapag alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, wala kang dapat ipag-alala sa iyong buhay. Halimbawa po yung anak ng presidente, sa palagay po natin, nag-aalala po ba kung ano yung kakainin niya? Kung ano po yung dadamitin po niya? Hindi po. Hindi po siya nag-aalala. At ganon din po ang bawat isang anak ng Diyos. Dapat hindi po kayo nag-aalala sa mga bagay-bagay. Dahil wala pong naitutulong yung pag-aalala po natin sa mga bagay-bagay. Wala pong naitutulong yan sa atin mga kapatid. May stress lang po tayo. At pag na-stress ka, laging kunot yung noo mo, magkakaroon ka ng wrinkles. Pag nagkaroon ka ng wrinkles, papangit ka. Amen? Papangit ka pag nagkaroon ka ng wrinkles. Kaya yun yung lagi yung sinasabi, kapag kasama natin ang Panginoon, yung kapayapaan, kagalakan ay nasa atin, kaya tayo po ay gumaganda. Puri ng Panginoon. Diba? Kasi lagi po tayong nakangiti, banal po ka. Yung mukha po natin laging banal, kaya pag titingnan po natin, gumaganda po tayo. Kaya napakalaga mga kapatid, dalawa po, may enjoy po natin yung buhay po natin, dahil sabi ko nga po kanina, ang buhay po natin, napaka-iksi po ito. Napaka-iksi po ito. Kaya inutusan po tayo ng Panginoon, na sabi po niya, makontento ka kung anong meron ka. At ang pangako po niya, hindi kita iiwan, ni pabayaan na. Lagi po natin alalahanin, God is faithful. Tapat po siya sa kanyang mga pangako. Na kapag pinanghawakan po natin ito, atin po in-apply sa ating sarili, ito po yung magaganap sa ating buhay. Magaganap po yung salita po ng Panginoon. So, kailangan lang po natin magtiwala
Sumampalataya po tayo magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. At ito po yung tinatawag po nating pananampalataya. Hindi mo masasabi na meron kang pananampalataya kung ikaw ay hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kaya mahalaga po, yung sinasabi ko po na pagsunod sa ating Panginoon. Upang makita po na tayo nga po ay tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon. At yung mga tao po, pag titignan po natin, na walang Diyos sa kanilang mga buhay. Yung mga tao na hindi po sumasampalataya sa Panginoon. Ang sabi ko po kanina, sila po yung mga tao na walang kakontentuhan sa kanilang mga buhay. Bakit po? Dahil ang sabi ko po, ang kakontentuhan, ito po ay nagmumula sa Panginoon. So ano po yung dapat gawin ng mga tao na wala po sa Panginoon o walang pananampalataya sa ating Panginoon? So, ang sabi po dito, napakahalaga, yung pagsampalataya po natin sa ating Panginoon. Napakahalaga po ito mga kapatid. Dahil kapag hindi po tayo sumasampalataya sa Panginoon, hindi rin po kikilos ang Panginoon sa ating buhay. Hindi po natin mararanasan yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. So, dapat po natin sampalatayanan ang ating Panginoon. At kung tayo man ay nahihirapan na sa ating buhay dahil po sa kawalan ng kakontentuhan sa mga bagay-bagay na meron po tayo, hindi pa po huli ang lahat. Ito na po yung panahon na kung saan manumbalik po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Napakahalaga mga kapatid, yung panunumbalik po natin sa ating Panginoon. Lagi po natin alalahanin, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. At ayaw po ng Panginoon na tayo po ay mahirapan. Ayaw po ng Panginoon tayo po ay mapahamak. Kaya sabi po niya sa kanyang salita sa book of Matthew chapter 11 verse 20. Ang sabi po niya, halin kayo, kayong lahat na napapagal at nabibigyan ng lupa, at kayo'y aking pagpapahinay. Yung pinais ng Diyos na maranasan ng bawat isa po sa atin. Yung kapahingaan sa ating buhay. Kaya kung nais po natin maranasan yung kapahingaan sa ating buhay, manumbalik po tayo sa ating Panginoon. Lagi po natin alalahanin, tanging ang Panginoon ang siyang makapagpapalaya po sa atin mula po sa mga bagay-bagay dito sa mundo. O mula sa mga kabigatan na dulot po ng mundo. Tanging ang Panginoon po, yung makapagpalaya po sa atin, wala na po iba mga kapatid. At ganoon din po, tanging ang Panginoon ang makapagbibigay ng kakontentuhan sa ating mga buhay. Lagi po nating alalahanin, lahat ng bagay ay nasa kamay ng ating Panginoon. Lahat ng bagay mga kapatid. Kaya yung lagi ko pong sinasabi, wala kang pag-alala kapag ikaw ay nasa kamay ng ating Panginoon. Kaya sa mga kapatid po natin na wala pa po sa Panginoon, hindi pa po sumampalataya sa Panginoon, manumbalik na po tayo sa Panginoon. Sumampalataya po tayo sa ating Panginoon. At isa sa ayos ng Panginoon yung lahat ng area ng ating buhay. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Ang mga banal kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Tulungan mo nawa kami Panginoon na kung saan maging makontento Panginoon kung ano yung meron po kami. Tulungan mo kami Lord na maging mapagpasalamat po God. Tulungan mo po kami Panginoon upang sa iyo masunod po namin yung mga pinag-uutos mo Panginoon at maranasan po namin yung mga pangako mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po God at tuloy nga po na tulungan po kami na panghawakan din ng ibang salita upang tumatag po kami Panginoon at maging kagamit-gamit sa iyong harapan. Lord, salamat po at ito po kami sa magdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.